Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagmamakaawa ang matandang ito sa ating bida na sana raw ay bigyan pa siya ng pagkakataon na mabuhay, kung saan nga rin ay pinagbigyan naman ito ng ating bida. Matapos nun, ay lumipat naman ang eksena sa Kong's Mansion, kung saan ay makikitang naririto si Mr. Ye at nanghihingi ng tulong mula kay Mr. Kong. Na tinanong rin naman nga kaagad nitong si Mr. Kong, kung ano raw ba ang tulong na gusto nitong hingin mula sa kanya. Subalit hindi rin naman nga kaagad mas ambit ni Mr. Ye ang nais niyang sabihin. Hanggang sa dumating na rin nga ang time na naikwento na rin nito ang lahat kay Mr. Kong. Kung saan nga ay hindi makapaniwala si Mr. Kong na nagawa ni Mr. Ye na gamitin ang Baotong Bank laban sa Guo family, na kung saan kung sino man ang magwagi rito ay makakakuha pera ng magandang benepisyo, at ang mas labis pang ang ikinababahala ni Mr. Kong ay ang tungkol sa ating bida, dahil sa kilala na nga niya talaga ito at alam niyang walang sino man ang nagtatangka ng basta para gumawa ng hindi kanais-nais na bagay sa pagitan ng ating bida. Subalit yun nga, nagpatuloy pa rin sa pagluhod at pagmamakaawa si Mr. Ye, at sabi pa nito na ang Xiao family nga raw ay tuluyan ng napaslang ng ating bida, kaya naman natatakot daw siya na baka ang buong pamilya na niya ang sumunod sa mga ito, kaya naman ay talagang kinakailangan niya raw ang tulong nitong si Mr. Kong. Nababagabag naman ngang tanong dito ni Mr. Kong, kung papaano naman niya daw kaya ito magagawang tulungan. Sabi rin niya na sa ginawang ito ni Mr. Ye ay walang sino man ang makakapagligtas rito sapagkat mahirap daw kalabanan ang gaya ng ating bida. Dagdag pa niyang sabi na wala raw talagang kahit na sino rito sa city ang nagbabalak na makipag-alitan sa ating bida, at saka isa pa ang inaalala rin daw niya ay baka ituring na din siyang kaaway ng ating bida oras na tumulong siya rito kay Mr. Ye. At medyo tila nga para bang lalo nang nangamba at naging desperado itong si Mr. Ye. Sabay sabi rin nito na ano na lang daw ang mangyayari sa pamilya niya, kung wala siyang gagawin. At ang naimongkahi na nga lang ni Mr. Kong dito kay Mr. Ye, ay mabuti pa raw na ang gawin nito ay humingi ng tawad at magmakaawa hanggang sa patawarin ito ng ating bida. Makalipas ang ilang araw, ay lumipat naman ang eksena sa Lanho Villa. Kung saan ay kada rating lamang rito ni Mr. Duan habang may daladala rin itong isang box, at kaagad rin itong sinabi sa ating bida na ang lahat raw ng mga bills at land deeds ng Ye family ay nandirito, dagdag pang ulat ni Mr. Duan na ang pinakang lord daw ng Ye family na si Mr. Ye ay napag-alaman at napagtanto na walang kapatawaran ang kanyang ginawa, kaya naman agad rin itong nag-suicide kahapon kesa ang pamilya pa raw niya ang mapahamak. Pahabol pang sabi ni Mr. Duan na meron nga rin daw na natagpo ang isang suicide note mula sa katawan ni Mr. Ye, kung saan base sa sulat ay inutusan nito ang kanyang butler na ibenta ang lahat ng kanyang properties at ipadala ang lahat ng pera sa ating bida, at hiling rin daw nito na sana kung maaari daw ay wag nang madamay pa ang kanyang buong angkan. Sabi pa rin ni Mr. Duan na nung nanggaling raw siya sa mansion ng Ye family ay nakita niyang ang young master dito ay halos muntik ng masiraan ng ulo dahil siguro sa pagpapakamatay ng ama niya, kaya naman ay mukhang wala itong balak na maki-involve sa kung anumang sitwasyon ang meron ngayon sa pagitan ng ating bida at ni Mr. Ye, at dahil nga sa buong ulat ni Mr. Duan ay napagpasyahan ng ating bida na hayaan na lamang ang naiwang pamilya ni Mr. Ye, at wag nang idamay pa sa kaguluhan. Sabi rin ng ating bida rito kay Mr. Duan bago ito umalis, ay kumuha na lamang daw ito ng nais niyang reward, na ipinagpasalamat naman nga ni Mr. Duan. Nang sumunod na araw, isang maaliwalas na umaga ay makikitang naglalakad-lakad ang ating bida kung saan ay kanyang napag-isip-isip na ang tagal na rin daw pala niyang hindi nakakapunta sa academy, kaya naman rin ay napagpasyahan niyang mabuti pa raw na bumalik na siya rito. At yun na nga kinabukasan, ay nagtungo na nga ang ating bida sa Martial Arts Academy kung saan ay nag-usap agad sila at nagkwentuhan ni Mr. Sima. Kung saan nga ayon kay Mr. Sima ay hindi niya raw akalain na gagawin ni Elder Chin ang ganong bagay, dahil bilang isang miyembro raw ng Academy ay dapat ipagpatuloy nila ang kanilang ginagawa ng may puso, at ipinupurso ang higher realms, at dahil nga raw sa ginawang iyon ni Elder Chin ay namatay na lang ito ng basta at walang kabuluhan, kaya naman rin napatanong rito ang ating bida, kung sinisisi raw ba siya nito sa nangyaring iyon kay Elder Chin. Tugon naman nga ni Mr. Sima na hindi raw yon dapat sabihin ng ating bida. Sabi pa nito na mag-80 years old na raw siya ngayong taon, at pareho naman daw nilang alam na ang kakayahang meron ngayon ang ating bida ay walang sino man ang makakatapat at makakatalo. Sabi rin ni Mr. Sima na kung pinaslang man daw ng ating bida si Elder Chin dito sa loob ng academy ay baka nga raw tiyak na mapaparusahan siya base sa rules,
Subalit hindi naman daw ganun ang nangyari, sapagkat si Elder Chin daw mismo ang nakipaglaban sa ating bida sa labas nitong academy, kung saan rin ay personal na yung bagay kaya naman dapat lang daw na naging responsable ito sa kanyang mga naging pagkilos. Dagdag pang sabi ni Mr. Sima na hindi nga raw kasing galing ng ating bida si Elder Chin kaya naman natalo ito at napaslang, at normal lang daw na mangyari ang ganong bagay. Nalulungkot lang din daw talaga siya sa pagkawala ni Elder Chin sapagkat mahigit 20 years na rin naman silang nagkasama rito sa academy. Sambit pa ni Mr. Sima na mabuti na rin daw at nalaman niya ang buong katotohanan na nangyari, at sana naman daw ay manatili na lamang ang lahat ng ito sa pagitan nila ng ating bida, at wag na raw sanang malaman pa ng iba sapagkat hindi rin daw ito makabubuti para sa magandang reputasyon nitong academy, at isa pa raw ay talagang tumatanda na siya kaya naman sobrang halaga sa kanya nitong academy dahil ito rin ang buhay niya. Medyo napabuntong hininga na nga lamang ang ating bida, at waring nahabaan yata siyang masyado sa mga sinabi ni Mr. Sima. Makalipas ang ilang oras, ay naglibot-libot na ngang muli ang ating bida sa buong Martial Arts Academy. Kung saan ay nakasalubong niya sina Gia Doffa at Xiao Jing, na kaagad rin naman siyang binati at welcome sa muli niyang pagbalik rito sa academy. Agad rin naman niyang tinanong ang dalawa kung kamusta na raw ba sila. Sagot naman ni Gia Doffa na okay lang daw naman siya sabay nagpasalamat rin ito sa pills na binigay sa kanya ng ating bida, sapagkat dahil raw dito ay mas mabilis na siyang natututo sa mga bagay-bagay at sa tingin niya rin daw ay malapit na siyang maging isang advanced martial artist. Maging si Xiao Jing nga rin ay tinanong ng ating bida kung kamusta na rin daw ba ito, tugon naman nga ni Xiao Jing na ayos lang din daw naman siya at nalalapit na rin daw ang kanyang pagiging isang advanced martial artist tulad ni Doffa. Maya-maya lang din, ay sinabihan ng ating bida si Gia Doffa na sumabay raw ito sa kanyang paglalakad sapagkat may pag-uusapan sila, at pumayag rin naman nga kaagad itong si Doffa. At yun na nga habang naglalakad sila ay tinanong ng ating bida si Gia Doffa kung ano raw ba ang mga pagbabagong nangyari dito sa academy. Tugon naman ni Doffa na wala raw naman ditong nangyayaring special pero about daw sa pagbabago ay meron, dahil ang academy raw ay kasalukuyang naghahanda para sa isang malaking event, kung saan maging ang martial brother daw na si Xu Jiqing ay nagbalik rin dito sa academy. Napatanong naman nga ang ating bida rito kay Doffa kung sino naman daw ba ang lalaking iyon. Kaya't ipinahayag nga ni Doffa na si Xu Jiqing raw ay tinatawag na only genius in the last 100 years, at ito rin daw ang pinaka-outstanding disciple dito sa kanilang academy, kung saan ay naabot na rin daw nito ang 9th grade of martial master at tanging isang half step na lang at nasa grandmaster level na ito. Sambit naman ng ating bida na bakit hindi niya raw naririnig kahit noon pa man ang tungkol kay Xu Jiqing. Sabi naman ni Gia Doffa na sa tingin niya raw ay baka dahil sa nagtrabaho itong si Xu Jiqing sa Imperial Court bilang isang trainer ng Chiyu Forces sa Southeast District, kung saan ay itong forces nga raw na ito ang itinuturing na pinakamahusay dito sa bansa. Dagdag pang sabi ni Gia Doffa na syempre daw naman kahit pasabihin na si Xu Jiqing ang pinaka-powerful, ay wala pa rin daw itong magiging laban kumpara rito sa ating bida. At pagkasabi nga ni Gia Doffa sa mga salitang iyon ay may bigla namang nagsalita mula sa kanilang likuran, at sinasabing kung ano-ano na naman daw ang pinag-uusapan nilang dalawa na puro lang daw mga walang kwentang bagay. Kaya naman nga rin medyo naiinis na napalingon rito si Gia Doffa. Kung saan nga ang nagsalitang iyon ay isang lalaki na nandirito rin sa academy kasama ang isa pa. Kaagad rin namang malakas na sinabihan ni Gia Doffa ang mga ito, na nag-uusap lang daw naman silang dalawa ng ating bida at siguro naman daw ay walang masama sa bagay na yon. Sambit naman nga ng lalaki na oo nga raw at pwede lang mag-usap ang kahit na sino, subalit wala raw naman silang karapatan para pag-usapan ang tungkol kay martial brother Xu Jiqing. May pang-iinis naman ngang sinabi ni Gia Doffa na hindi raw siya susunod sa sinabi nitong lalaki. Sambit naman nga ng lalaki na mukhang bata pa raw itong si Gia Doffa, subalit gayon pa man ay wala raw itong karapatan para magsabi ng mga nonsense na bagay tungkol kay Xu Jiqing, lalo pat hindi pa raw naman niya ito lubusang nakikilala, kaya't mabuti pa raw ay mag-apologize na lamang siya dahil kung hindi ay tiyak na malalagot lang siya oras na sa iya'y mabugbog. Lakas loob naman ngang sumagot itong si Doffa na bakit hindi na lang daw subukan nitong lalaki na kumilos at lumaban sa kanya kung talaga. At ang ginawa nga ng lalaki ay unti-unti na rin itong humakbang papalapit, habang tinatawag pa nitong tabachoy si Doffa, samantalang ito naman ngang si Doffa ay patuloy lang din sa pang-asar at panghahamon sa lalaki. At nang tuluyan ngang makalapit ang lalaki ay agad rin itong inatake si Doffa, kung saan nga ay marahan lamang na tinanggap at sinalo ni Doffa ang suntok ng lalaki nang hindi man lang siya natitinag.
At parang ang baliwala lang talaga sa kanya ang suntok at lakas na ipinamalas nito, uy sana all matibay haha. Nang sumunod ngang pag-atake ng lalaki ay ginamit ni Doffa ang kanyang buong lakas upang salubungin ang suntok nito, dahilan nga para ito ang mapatilapon at hindi siya. Kaya naman nga heto at malaking paglagapak ang naranasan ngayon ng lalaki, aray naman sugod kasi ng sugod iyan tuloy. Subalit agad rin naman nga na bumangon ang lalaki at waring naghahanda na naman itong umatake, habang sinasabi pa nito na inaamin niya raw na kanina ay minamaliit niya ang kakayahan na meron si Doffa, subalit gayon paman ay hindi siya papayag na basta ganito na lang ang mangyari. At aatake na nga sana ito, subalit hamarang naman ang kanyang kasama na may kulay ang buhok, kung saan ay pinuri nito si Doffa na mahusay raw ang ginawa niya, sabay nagsorry rin ito para sa ginawang pag-atake ng kanyang kasama. Na ipinagtaka naman nga nitong lalaki, at sinabihan pa nito ang lalaking may kulay ang buhok na hindi raw naman nito kailangang mag-sorry kay Doffa dahil sa ginawa niya, pahabol pa rin itong sabi na naniniwala daw talaga siyang matatalo niya ngayon si Doffa, subalit sinigawan lamang siya nito at sinabihan na tumigil na raw siya sapagkat pinapahiya niya lamang ang kanyang sarili. Kasunod naman ngang ginawa ng lalaking may kulay ang buhok ay lumapit ito sa ating bida, at nagpakilala na siya raw si Xu Jiqing at alam raw niyang ang ating bida ay si Lin Kei, sapagkat marami na nga raw siyang naririnig tungkol sa kanya, kung saan ay kabilang na raw doon ang ginawa niyang pagtalo at pagpaslang kana Yuxuan at Elder Qin, ngunit tahimik lamang nga na nakatingin rito kay Xu Jiqing ang ating bida. Kung saan ay dagdag pang sinabi sa kanya nitong si Jiqing na marahil nga raw ay siya talaga ang pinakamagaling na freshman rito sa academy. Nasinang-ayunan naman nga kaagad nitong si Jia Doffa na para bang siya yung kausap, dagdag paring pagmamalaki ni Doffa na ang ating bida nga raw ay nagawa lamang talunin ang lahat ng nakalaban niya ng walang kahirap-hirap at talaga namang basic na basic so fantastic. Sambit naman nga ni Xu Jiqing na mabuti raw para sa mga tulad nilang bata na maging confident, subalit kailangan parent daw nilang matutuhan kung paano maging mapagkumbaba, sapagkat meron parent daw darating na tao na mas magaling at mas malakas kesa sa kanila, at isa pa ay hindi naman daw makakasama para sa kanila kung magiging low profile lang sila palagi, at ang lahat daw naman ng sinasabi niya ngayon ay isang friendly reminder lamang dahil bigla na lamang may dumarating ng hindi inaasahan. At marahan din naman nga itong tinanong ng ating bida, na kung ang sarili daw ba nito ang kanyang tinutukoy na taong darating na mas malakas at mas magaling kaysa sa kanya at kay Doffa. Sagot naman nga ni Jiqing ay yun lamang daw ang lahat ng kanyang masasabi, at sana daw ay malaman rin agad ng ating bida kung ano ang ibig niyang parating kanina sa kanyang mga sinabi, at syempre bahala na rin daw ang ating bida kung ano ang gusto niyang isipin, sabay tumalikod na rin nga agad itong si Jiqing at tuloy-tuloy nang lumakad papalayo sa kanila. Kasunod nga nun ay nag-usap ng muli ang dalawa habang naglalakad-lakad, kung saan ay sinabi ng lalaki kay Xu Jiqing na bakit raw siya nito pinigilan kanina sa pag-atake, gayong dapat lamang daw talaga na maturuan nila ng leksyon si Jia Doffa pati na rin ang ating bida. Tugon naman nga ni Xu Jiqing na meron daw silang mas kailangang intindihin kaysa sa mga yon, kaya naman di na rin daw nila ang mga ito dapat pang pag-aksayahan ng oras. Makalipas ang isang araw, rito sa Academy ng Ling City, ay makikita ang maraming disciples na nagtitipon-tipon ngayon. Kung saan ang isa sa mga ginoong tagapagturo rito ay ini-announce na kaya raw sila naririto ngayon ay para sa isang mahalagang anunsyo na dapat malaman ng lahat ng nandirito. Sabi pa nito na siguro naman daw ay alam na ng lahat na sa mga darating na araw ay gaganapin na ang Yuanwu Festival, kung saan ay isa itong grand meeting para sa lahat ng mga martial arts practitioners, at base raw sa naganap nung nakaraan ang Imperial Court ang siyang nag-award para sa mga nag-perform ng maayos nung panahong iyon, upang nang sa ganun raw ay mas ma-encourage sila na mag-practice ng mabuti, hanggang sa mailabas nila ang mga tunay nilang talento. Dagdag pang sambit nito na itong academy raw nila at ng Yunyang Martial Arts Academy ang siyang magsasama-sama para sa tournament, kung saan ang parehong academies ay magpapadala ng kani-kanilang mahuhusay na estudyante na siyang lalahok sa competition, at kung sino man daw ang mananalo mula sa tournament ay hindi lang basta mabibigyan ng generous rewards, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng chance para mahawakan ang importanteng posisyon sa Imperial Court, kaya't sana naman daw ay talagang magsipaghanda at mag-ensayong mabuti ang lahat para sa gaganaping competition nang sa ganon ay maipanalo nila ang karangalan para rito sa kanilang academy. At matapos ng makapagsalita ng Ginoo ay nag-usap naman ang dalawang lalaking ito,
kung saan ay sinabi ng isa na ang tournament nga raw na gaganaping ito ay idinadaos lang tuwing ika-3 taon, sabi naman ng isa pa na wag na lang daw itong magsalita pa ng kung ano-ano, bagkus ay bakit hindi na lang daw kaya ito makisali sa laban, sapagkat ito na rin daw ang chance nito para gumawa ng sarili niyang marka. Pareklamo naman ngang tugon ng lalaki na kahit pa raw ito na ang chance niya ay hinding-hindi raw siya makikisali, sapagkat maging si Xu Jiqing nga raw ay nagbalik rin dito para sa tournament, kung saan maging ito raw ay nag-serve na lamang bilang isang trainer ng army, kaya naman mabuti pa raw na ang mga tulad nila ay isuko na lamang ang pag-iisip sa mga ganong unrealistic ideas. Maya-maya lang ay lumipat naman ang eksena rito sa Lingzhou Martial Arts Academy, kung saan ay makikitang naglalakad-lakad sina Mr. Sima, habang sa kabilang dako naman ay nandoroon ang ating bida kasama sina Xiaojing at Doffa. Kung saan rin ang lalaking ito na si Jin Xuanchang ay may pagmamayabang na sinabi, na kung handa na raw ba itong si Mr. Sima na matalo ngayon. Sabi pa rin nito na mukha raw yatang nagsama itong si Mr. Sima ng maraming tao, gayong sa tingin niya ay mga mukha raw naman itong magbibilang lang ng kanilang mga pagkatalo. Sambit naman nga ni Mr. Sima rito na tumigil na raw ito sa pambabastos, sapagkat swinerte lang daw ang mga ito sa pagkakapanalo noon, ngunit ngayon raw sa bagong pagkakataon na magkakalaban ulit ang kanilang mga disciples ay marami na silang mas mahuhusay at malalakas na estudyante, kaya't tingnan na lang daw at panoorin nitong si Jin Xuanchang ang lahat ng mangyayari kung papaanong ang mga ito naman ang matatalo. Tugon naman nga ni Jin Xuanchang na sige raw abangan nila kung anong mangyayari, subalit sa tingin niya raw ay nagbubulaan lamang at naghahambog itong si Mr. Sima. Sambit pa nito sa mga kasamahan ni Mr. Sima, na mukha raw yatang mga bagong mukha lang ang mga ito at bakit hindi raw yata nila kasama ngayon ang tinatawag na once-in-a-century genius, baka raw naman yata masyado itong natatakot na makilahok sa competition. Marahan naman ngang tugon ni Mr. Sima na si Xu Jiqing raw ay nagsisilbi sa Imperial Court, kaya naman hindi ito makakalahok ngayon. May pang-asar naman ngang sambit ni Jin Xuanchang na nakakalungkot naman daw pala, na ang tanging ipinagmamalaking disciple ni na Mr. Sima ay hindi magiging bahagi ng competition, kaya naman sa tingin niya raw ay mukhang hindi magkakaroon ng chance ang mga ito na manalo pa kahit kailan, at mabuti pa raw na sumuko na lang ang mga ito at maging audience na lamang kaysa ipahiya pa nila ang kanilang mga sarili. Sambit naman ni Mr. Sima na hanggang ngayon raw pala ay magaling parent sa pagyayabang itong si Jin Xuanchang, at gayon pa man daw ay hindi parent sila susuko ng dahil lamang sa mga pinagsasabi nito, kaya't tingnan na lang daw nila ang magiging resulta pag nasa ring na ang kanilang mga disciples. Matapos nga ang ilang araw ay sumapit na rin ang pagdaraos nila ng Yuanwu Festival, kung saan nga sa bahaging ito ay makikitang nandirito na silang lahat na mga kalahok at kabilang sa gaganaping tournament. At maya-maya nga lang din ay nag-umpisa ng magsalita ang lalaking ito, kung saan ayon rito ay ngayon na nga raw ang Triennial Yuanwu Festival, kung saan raw ang lahat nga ng nandirito ay ang pinakang future ng kanilang bansa, at sa okasyong ito nga raw na pinagdiriwang nila ay magtitipon-tipon sila upang magkaroon ng isang friendly match, at sana raw ang bawat isa ay makakuha ng magandang aral mula rito nang sa ganun ay mas makagawa pa sila ng maraming achievements balang araw. At habang nagsasalita nga ang lalaki, itong si Jin Xuanchang naman ay panay ang pagtingin ng masama dito kay Mr. Sima. At sa kabilang banda namang ito ay magkasama sina Jia Doffa at ang ating bida, kung saan nga ay sinabi ni Doffa na hindi niya raw akalaing magiging parte siya ng competition na ito. Tinanong rin naman nga ito ng ating bida kung ano raw ba ang plano nitong gawin. Tugon naman nga ni Doffa na sisiguraduhin daw niyang lilikha siya ng isang great progress sa kabila ng pagti-training sa kanya ng ating bida. Ngunit gayunpaman nga raw ay hindi pa rin maalis sa kanya ang hindi mangamba dahil sa alam naman nila na marami ngayong malalakas at mahuhusay na kanilang makakatunggali. Payo naman nga ng ating bida na mag-relax lang daw itong si Jia Doffa, sapagkat hindi daw ang pagkapanalo ang mas mahalaga kundi ang pakikipag-participate sa competition, basta't ibigay niya lamang daw ang buo niyang makakaya at tiyak na magiging isa siyang blockbuster. Tanong rin naman nga kaagad ni Doffa kung posible daw ba talaga iyong mangyari. Na mabilisan rin namang sinang-ayunan kaagad ng ating bida, sapagkat alam niya raw na merong sapat na lakas at kakayahan itong si Jia Doffa upang talunin ang mga kalahok sa competition, at isa pa nga raw merong kasabihan na the best way to learn is to learn from the best, at syempre din daw ay palagi lang siyang naririto upang tumulong kaya paniguradong mananalo raw talaga itong si Doffa, na lalo naman ngang ikinatuwa at ikinasigla ni Doffa matapos niyang ang marinig ang mga tinuran ng ating bida. Sabay may pag-cheer up pa nga rin ito sa kanyang sarili, habang sinasabi na tama raw ang ating bida,
Dahil marami na rin daw naman siyang natutunan mula sa kanya, kaya naman talagang malaki na rin ang kanyang ipinagbago. Sabi naman nga rito ng ating bida na oo raw naman talagang kayang-kaya ni Giandofa ang lahat, kaya naman mabuti pa raw na mag-sign up na ito ngayon din upang siguradong makasali sa tournament. At yun na nga nabuo ang pag-asa ni Giandofa na lumaban sa competition. Maya-maya nga lang matapos makapaghanda ng lahat, ay ini-announce na rin na ngayon na raw ang umpisa ng competition. Kung saan nga ay agad-agad rin na naglaban ang mga estudyanteng kabilang sa tournament na ito, kung saan rin ay kanya-kanya ang bawat academy ng kanilang pambato. Maging si Giandofa nga rin ay sumabak na kaagad sa unang laban, kung saan nga sa puntong ito ay tinatadtad na siya ng sipa ng kanyang katunggali, kasunod ay todo-todong suntok naman ang ginagawang pag-atake sa kanya. Subalit yun na nga gaano man karaming suntok at sipa ang gawin sa kanya ay baliwala lang lahat, sapagkat itong katunggali niya na mismo ang humihinto sa pag-atake dahil nga sa hindi man lang siya natinag kanina, kaya't sa punto ring ito ay sinabihan niya na ang kanyang kalaban na ngayon raw na mukhang pagod na ito sa pag-atake, ay siya naman ang susugod ngayon. Kaya naman nga agad niya na rin itong inatake at buong lakas niya itong tinalo. Dahilan nga para magulat at mapahanga ang mga manunood sa kanya. Habang ito rin naman ngang si Mr. Sima ay tuwang-tuwa rin sa kanya dahil sa kahusayan na kanyang ipinamalas ngayon, subalit sa kalapit naman nito na si Jin Shonchang ay makikita ang panggagalaiti at pagkainis sa naging unang laban. Nang sumapit na nga ang gabi, ay makikitang talagang di peren matanggap ni Jin Shonchang ang naging resulta kanina at talagang nanggigigil pa ito sa galit. At nang mapansin nga ito ng lalaking si Mr. Wang na kaninang nag-aanunsyo, ay agad nitong itinanong kung bakit tila daw yata hindi maganda ang mood ngayon ni Jin Shonchang at nakilabis ang galit nito. Sambit naman nga ni Shonchang na sa wakas raw ay dumating na rin itong si Mr. Wang sapagkat kanina pa raw niya ito hinihintay. Malakas namang sabi ni Mr. Wang na wag raw lakasan ni Jin Shonchang ang boses nito dahil baka merong makarinig sa kanila. Sabay tanong rin nito kung ano nga raw ba talaga ang nais nitong si Jin Shonchang na ipagawa sa kanya. Sabi naman nga ni Jin Shonchang na akala niya raw ay mananalo sila ngayon sa competition, subalit di niya raw inaasahan na ang Martial Arts Academy ng Ling City ay maraming mga excellent students ngayong taon na ito. Sabi pa rin nga nitong si Shonchang na ang competition nga raw na ito ay labis na mahalaga para sa kanya, at hindi niya raw matatanggap kung matatalo lang sila. Kaya naman nagbayad daw siya ng malaki para rito sa Liuwei Croton powder na hawak niya, kung saan ay ito ang strongest laxative sa buong mundo at ang nais niya nga raw ay ilagay ito ni Mr. Wang sa pagkain ng kanilang mga katunggali, nang sa ganon ay magkaroon daw ang mga ito ng diarrhea at masiguro nilang sila na ang mananalo. At makikita nga sa reaction ni Mr. Wang na para bang hindi ito sang-ayon sa binabalak gawin ni Jin Shonchang. Kaya naman nga rin sinabihan pa siya ni Shonchang na wag na raw siyang mag-alala pa, sapagkat ito na raw naman ang last time na gagawin niya ang ganitong bagay, at once na magawa na niya ay patas na silang dalawa. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Matutuloy nga kaya ang paglalagay ng laxative sa pagkain ng mga disciples or baka naman may iba pang mangyayari? Kung nais nyong malaman ay pakatutukan lamang po ang lahat rito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Syempre huwag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.